Mga kabayan, nagsanib puwersa ang kampo ni dating Pangulong Duterte kabilang na sina Senator Bongo, Atty. Panelo at Atty. Harry Roque. Ito ay para kwestiyonin ang naging pagbubunyag at pagdadawit nitong si Rowena Garma dito kay dating Pangulong Duterte at Senator Bongo na may malaking kinalaman sa extrajudicial killing sa bansa. Ayon kay Atty. Panelo, tila tinakot at pinilit lang ng ilang grupo itong si Garma para bumaligtad at ikanta itong si dating Pangulong Duterte sa kanyang War on Drugs campaign. Itong si Rowena, mukhang pinilit ito, tinakot ito. Kasi tanda mo, nakakulong ito. Baka, sabi niya, pag hindi ka mukha ng ganitong affidavit, imposible mangyari kasi hindi naman siya part, hindi naman niya alam. Di ba, Presidente Sindigo? Madalit sabi, kaya napilitan siya para pinagbigyan niya at the same time, hindi rin siya mapapasama. Naniniwala naman si Atty. Harry Roque na gusto lang pulbusina ng Kamara ang buong pamilya ni dating Pangulong Duterte maging ang mga kaalyado nito dahil alam nilang malakas ang hatak ng mga Duterte sa publiko lalo't nalalapit na ang halalan. Ano ngayon ang tingin ko dyan sa investigasyon ng Kamara dyan sa Quad? Well, siguro naman obvious na kaya naman talagang nagkakaroon ng investigasyon sa Quad para talagang pulbusin ang mga Duterte at ang kanilang aliado. At isa na nga ako doon. No? Ayon pa kay Roque, puro hearsay lang ang mga pagbubunyag ni Garma at hindi pa ito napapatunayan sa hukuman. Well, unang-una, bilang isang abogado wala pa pong napapatunayan yung affidavit at testimonya ni Garma. Bakit po? Dahil kung susundin natin yung batas na tinatawag nating evidence, ang isang affidavit po o isang testimonya na isang testigo na hindi sinubject sa cross-examination, na hindi binigyan ng pagkakataon si Presidente Duterte at iba pang dinadawit niya na magtanong na tanungin si Garma dun sa mga sinasabi niya, yan po ay hearsay. Kumbaga, hindi po yan nagpapatunayan ng kahit anong katotohanan. Kinakailangan po para matanggap yan bilang katotohanan ay bigyan ng pagkakataon na madinig ang mga akusado. Matatandaan na idinitalye ni Garma at binasa niya ang kanyang affidavit sa Quad Committee hearing noong nakaraang linggo at dito niya ibinunyag ang naging usapan nila ni dating Pangulong Duterte matapos aniyang imbitahan siya ng dating Pangulo sa kanyang bahay sa Davao para sa isang assignment. On May of 2016, I received a call from the then President Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning, instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. I was already acquainted with then Mayor Duterte, having served as a station commander in one of the police stations in Davao during his tenure. During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and rewards. Ayon naman kay Senator Bongo, nais niyang paimbestigahan din sa Senado ang issue sa AJK para maging patas ang sinasagawang pagdinig. Ayon sa mambabatas, naniniwala siya na puro kaalyado ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nagsasagawa ng investigasyon sa Kamara. Ako naman, kung kailangan, bakit hindi? Gusto natin ng katotohanan. Kaya lang po, meron tayong interparliamentary courtesy. Kaya nga po, pwede kaming mag-hearing din po dito sa Senado kung kakailanganin. Gusto lang natin yung totoo. Gusto kong malaman yung totoo lamang po. The truth. Katotohanan lang. Anytime po, kung kakailanganin, anytime po. Dahil gusto kong malaman, gusto natin malaman, mga kababayan natin, ang katotohanan. Ipinagmalaki rin ni Senator Bongo ang magandang nagawa ni Pangulong Duterte at pagtupad niya sa kanyang pangako sa taong bayan noong panahon ng kampanya kaugnay naman sa pagsugpo ng ilegal na droga sa bansa. Ito ay bagay na nagustuhan ng maraming Pilipino kung kaya't naging landslide ang kanyang boto at nahalal na Pangulo ng Pilipinas. 6 na SONA, tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po
ang Kongreso at ang Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Standing ovation. Tapos bakit ngayon sinisisi siya? Bakit ngayon mag-isa na lang siya? Di ba kayo nakinabang? Di ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Yung mga anak natin na hindi nasasaktan? Una nang nilinaw ni Go na walang reward system na iniimplementa noon kapalit ng buhay ng sino man. Nakadidismayaan niya na inahaluan na ng politika ngayon ang mga investigasyon at binabaliwala na ang pagsisikap ng nakarang administrasyon na linisin ang bansa laban sa kriminalidad at droga. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Pero laman po nung nakalipas na linggo, sa lahat ng ating periodiko at balita, ay yung naging explosive na revelasyon itong si retired Colonel Garma na dating chairman ng PCSO na di umano ay merong isang payment scheme para sa kapulisan na magbibigay ng reward para doon sa papatay sa mga drug personalities. Pag-usapan po natin yan. Well, unang-una, no? Ano ba yung mga non-negotiable natin? Ang mga non-negotiable natin, lahat tayo bilang mga tao ang merong karapatan. At ang pinaka-importanting karapatan ay ang karapatang mabuhay. In fact, yung karapatang mabuhay, yan po yung karapatan na tinatawag na non-derogable. Wala pong estado na po pwedeng magpalusot, na wala silang obligasyon na protektahan at itaguyod ang karapatang mabuhay. So, yan po ang number one non-negotiable natin. Pangalawa, dahil meron pong karapatan, binibigyan din ng Estado ng obligasyon. Anong obligasyon ng Estado kapag ang karapatan ng karapatang mabuhay ay malabag? Well, unang-una po, dapat bigyan ng mabilisang remedyo sang ayos sa batas na lokal ang biktima. At yan po ay yung obligasyon nga na imbestigahan, litisin at parusahan ang pumatay. Now, kapag sinabi natin yan ang obligasyon ng Estado, sino ang gaganap sa ganyang obligasyon? Well, syempre ho, ang obligasyon ng pag-iimbestiga ay obligasyon ng kapulisan. Ang obligasyon ng paglitisin ay mga piskal at ng hukuman dahil sila nagbibista at sila magdedesisyon kung nagkasala o hindi ang nasasakdal. At yung obligasyon na parusahan ay yung ating mga kulungan. At tayong mga mamamayan, tayo'y kabahagi din ng tinatawag na Pillars of Criminal Justice System dahil tayo dapat, alam natin ang karapatan natin at dapat tayo nagsisiguro na yung mga pillars ng criminal justice system ay gumagana. Now, having said kung ano yung mga non-negotiable natin, ano tingin ko dito sa naging revelasyon ni Garma? Well, unang-una, bilang isang abogado wala pa pong napapatunayan yung affidavit at testimonya ni Garma. Bakit po? Dahil kung susundin natin yung batas na tinatawag nating evidence, ang isang affidavit po o isang testimonya na isang testigo na hindi sinubject sa cross-examination, na hindi binigyan ng pagkakataon si Presidente Duterte at iba pang dinadawit niya na magtanong ng mga natanungin si Garma dun sa mga sinasabi niya, yan po ay hearsay. Kumbaga, hindi po yan nagpapatunayan ng kahit anong katotohanan. Kinakailangan po para matanggap yan bilang katotohanan ay bigyan ng pagkakataon na madinig ang mga akusado. So ngayon po, bagamat yan ay naging headline sa mga periodiko at naging first story sa lahat ng broadcast media outfits natin, wala pa pong napapatunayan yan. Yan po ngayon ay hearsay. Now, ano bang masasabi ko na ang nag-iimbestiga dito sa EJK ay ang Quad Committee? Well, alam niyo naman, di ako masyado fan ng Quad Committee na yan, no? Pero meron po akong dahilan. At yan po ay dahil sa desisyon nga ng ating Korte Suprema, no? Doon sa kaso ng, ang dami po niyan, Benson versus Executive Secretary versus Senate Blue Ribbon Committee, Neri versus Senate Blue Ribbon Committee, at saka yung pinaka-latest po, no? Yung Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee. Lahat po yan, consistent ang naging desisyon ng Korte Suprema na ang mga kongresista at senador, ang kanilang kapangyarihang mag-imbestiga, bagamat meron silang ganyang kapangyarihan,
ay para lamang sa in aid of legislation. Dapat dun sa binubuong mga batas. At kapag ang kanilang dahilan ay gaya ng sinabi ng Quad Committee, kailan lamang na in aid of prosecution, hindi po tama yan. Dahil ang prosecution po ay trabaho ng ehekutibo. Yan nga po yung sabi talaga ng Korte Suprema dun sa Bengzon, na kapag ang ginagawa ng hukuman ay maglitis sa posibleng paglabag sa isang batas na kriminal, yan po ay overstepping the boundaries. Ibig sabihin, wala na po yan sa jurisdiction ng Kongreso. Dapat ang gumagawa niyan, mga piskal, at dapat ang paglilitis ay nasa hukuman. Bakit ba humiganyang prinsipyo? Ano naman ngayon? Halal naman ng taong bayan yan. Bakit hindi po pwedeng investigate din ng Kongreso sa mga bagay-bagay na po pwedeng maging dahilan na mapatawan ng pagkakakulong na parusa ang kahit sinong iniimbestiga? Well, ang dahilan po ay dahil sa hukuman, meron po tayong mga rules na dapat sundin. No? Pangunahin na dyan yung rules of evidence. Na gaya na aking sinabi, no, yung testimonya ni Garma, wala pong ibig sabihin pa yan kung sa hukuman yan. Kinakailangan merong cross-examination. Bukod pa dyan, meron din mga bagay-bagay ng credibility ng witness. Yung tao ba na self-confess na drug personality, gaya ni Kerwin Espinosa, yan ba'y dapat paniwalaan? So yan po ay talagang bihasa ang mga abogado at mga mahistrado na ina-appoint sa hukuman, kaya nga po meron tayong minimum number of years of practice required bago ikaw ay maging isang wes para sigurado na bihasa ka sa law on evidence. So, ano ngayon ang tingin ko dyan sa investigasyon ng Kamara dyan sa Quad? Well, siguro naman obvious na kaya naman talagang nagkakaroon ng investigasyon sa Quad para talagang pulbusin ang mga Duterte at ang kanilang aliado. At isa na nga ako doon. No? Pero, ang nangyayari tuloy, dahil ang kanilang motibo ay para pulbusin ang mga Duterte, para bagang nababaliwala yung karapatang pantao ng karapatang mabuhay. Dahil kung talagang ang interest nila ay bigyan ng katarungan ang mga biktima ng mga EJ case na ito, dapat hinahayaan nila na ang piskal at ang hukuman ang magdinig ng kaso. Dahil kahit anong headline ang magre-resulta o magiging resulta ng kanilang investigasyon sa Kongreso, hindi po yan dahilan para mabigyan ng katarungan ang mga biktima. Kinakailangan, idaan pa rin po yan sa tamang proseso, sa preliminary investigation, sa harap ng piskalya, at sa pagdinig ng hukuman. At matapos mapresenta ang ebidensya ng Estado na siyang tumatayong complainant at ng akusado, magkakaroon ng desisyon ang isang hukom. Now, so paano natin ngayon tatanggapin o paano dapat nating anong tingin natin dapat dyan sa nangyayaring investigasyon sa Quad? Well, talagang yan po ay politika. Yan nga po ay dapat, ay talagang intensyon niya ay durugin ng mga Duterte. Pero ang problema dyan, dahil ginawa nilang politika ang pagpapatupad at pagtataguyod ng karapatang pantao, nandyan yung katotohanan na as a matter of politics, 88% po ng Pulse Asia Survey ay nagpapakita na 88% ng ating mga taong bayan ay aprobado ang war on drugs ng ating Presidente Duterte. In fact, kinikilala siya ng pinaka-importante niyang nagawa itong war on drugs. Hindi ko sinasabi na palibasa accepted ng tao, tama na yan. In fact, ako po bilang matagal nang nagtataguyod ng karapatang pantao, talagang importante na lahat ng biktima ay mabigyan ng katarungan at lahat ng pumatay ay maimbestiga, malitis at maparusahan. At nagkaroon naman po tayo ng paglilitis na ganyan. Naalala niyo yung Kerwin, ano bang apelido niya? De Los Santos ata yun, no? At saka may dalawa pang kaso. Proud na proud si Pau Chief Acosta every time na sinasabi nila na wala raw prosecution dahil ang Pau 3 kasong napanalo at naparusahan ang mga pumatay, no? So meron naman po talagang remedyo at yan ay para sa ating hukuman na dinggin ang mga kasong ito. Now, balik tayo doon sa investigasyon ng Quad. Dahil pinulitika, kung akalain nila na magagalit ang taong bayan dahil sa mga naririnig nilang mga ebidensya, well, sa tingin ko po, kung totoo talaga, at tingin ko naman, totoo yung survey na yon, hindi mababahala ang taong bayan. Dahil 88% nagsabi na approve sila sa war on drugs. If at all,
ito ngayon ang magiging basihan kung bakit ang mga kababayan natin ikukumpira ngayon ang sitwasyon doon sa panahon ni Presidente Duterte. At wala pa po akong na-enkwentro ng mamamayan natin na nagsasabi na mas tahimik ngayon ang ating mga komunidad kung ikukumpira sa panahon ni Presidente Duterte. Ang sa akin lang naman po, kung susundin talaga natin yung tinatawag na separation of powers sa pagitan ng ating hukuman, sa ating legislatura at ng ating ehekutibo, dyan po gagana yung proseso. Pero habang ang isang sangay ng gobyerno, gaya ng isang legislaturang na dapat gumagawa ng pulisiya na ipapatupad ng ating ehekutibo, ay maghihimasok sa katungkulan ng ehekutibo na litisin ang mga kasong kriminal at sa jurisdiksyon ng hukuman na magdesisyon base sa ebidensya kung nagkakasala o hindi mga akusado, hindi po talaga mabibigyan ng katarungan ang biktima ng patayan. Ulitin ko po, kahit ilang headline yan sa periodiko, kahit ilang top story yan sa balita, sa radyo at sa telebisyon, hindi po yan magre-resulta sa pagpaparusa sa mga pumapatay. Kung hindi po nadaan yan sa tamang proseso, baliwala po ang mga pagdinig na ginagawa sa Kongreso. At kung uulitin ko rin po, kung sa tingin nila na ito ay magiging dagok kay Presidente Duterte, alam niyo, hindi pa sumasagot si Presidente Duterte, hindi pa humaharap yan sa Quad Committee, hindi ko alam kung haharap siya. Pero sa tingin ko, pag humarap yan sa Quad, sasabihin niya, totoo lahat yan. Ano ngayon? Hindi ba katungkulan ng Presidente ipatupad ang batas? At ako naman, naniniwala ako na malinaw naman ang naging posisyon ni Presidente Duterte pagdating sa EL case, sa extrajudicial killings. Paulit-ulit yung sinasabi na kapag ang kapulisan ay tamang ginagawa, suportado niya. At kapag ito ay hindi tamang ginagawa, bahala sila sa mga buhay nila. Alam niyo po kasi sa larangan ng karapatang pantao, hindi po bawal sa kapulisan na gumamit ng dahas. Meron pong dalawang requirements para sila ay makagamit ng dahas. Kasama na yung pagpatay. Number 1, kung meron tinatawag na necessity, kung meron pagkakailangan, kung talagang may banta sa buhay ng kapulisan. At pangalawa, yung puwersa na ginamit niya ay proportional, tugma doon sa banta sa buhay ng isang kapulisan. Well, tignan po natin kung ano magiging husga ng ating mga kababayan matapos itong investigasyon ng Quad. Pero kung pagbabatayan po natin ay yung survey na 88% ng Pilipino ay suportado ang war on drugs at yung katotohanan na 88% din ang trust rating at approval rating ni Presidente Duterte nung siya'y umalis sa kanyang pwesto bilang isang presidente, mukhang mahirap po na dungisan ang pangalan ni dating Presidente Duterte kung ang gagamitin ay ang extrajudicial killings. Oo nga pala po, no? Isa pang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang investigasyon ng Quad dito sa EL case, sa EJ case, na alam naman natin na ito ay katungkulan ng piskalya at ng hukuman, ay dahil nais nilang magamit yung kanilang mga nakalap na ebidensya para sa ICC investigation. Dahil hindi nga po kasi nakikipagtulungan ang mga kapulisan na nais ma-interview ng ICC at lalo-lalo na si Presidente Duterte na nagsabi na mas mabuti pang mamatay muna siya bago siya humarap sa mga dayuhang mahistrado. Parang ang ginagawa ng Quad Committee, sila na yung mangangalap ng ebidensya na gagamitin ng ICC. Pero alam niyo po ang katotohanan, nakasaad po sa Rome Statute na po pwede tayo magbitiw sa ICC at yan nga po ay ginawa na natin. At yung pagbibitiw natin ay epektibo 1 taon matapos natin ma-deposito ang ating instrument of withdrawal. At dahil yung ating pagbibitiw ay nangyari 2 taon na matapos at bago magsimula ang preliminary investigation ng prosecutor ng ICC, hindi na po mababalik ang jurisdiction ng ICC na nawala na nung minsan. Ang remedyo po talaga, dito po tayo maghain ng mga kaso sa piskalya, dito po sa Pilipinas litisin ng mga kaso sa ating mga hukuman at dito natin sila parusahan. Totoo po, 3 pa lamang yung napapakita nating kaso na nalitis ng PAO. Pero, ibig sabihin, kapag sinunod naman natin ang proseso, pwedeng mabigyan ng katarungan ang mga biktima. Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sana itong ating panandaliang diskurso ay nagbigay ng karagdagang kaalaman. Ang importante lang po talaga is unang-una,
Maalaman natin kung ano talaga ang katungkulan ng iba't ibang sangay ng gobyerno at kung bakit ganun nga ang naging istruktura ng ating gobyerno dahil ang iba't ibang sangay merong kanya-kanyang katungkulan. At katungkulan po ng ehekutibo at ng hudikatura ang magbigay katarungan sa mga biktima ng patayan. Maraming salamat po sa inyong muling pagtangkilik at sa muli nating pagkikita ha. Ito po ang inyong spokesman bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love.